So, ito nga yun. So, wala tayong insurance. Ito yung part 2. Wala tayong insurance. So, kailangan namin pumunta ni Josawa sa SUS office, which is ang una namin pinuntahan is sa Warsaw. Kasi nga, sa Warsaw ako noon nag-accommodation or mas malapit sa aking accommodation. Yung sa Warsaw na SUS, doon kami pumunta. Ngayon, nung pumunta kami doon, ang sabi ng SUS sa amin, doon daw kami magpa-approve dito nga sa Lublin kasi dito na ako titira. Tapos nung pumunta ako dito sa Lublin, pumunta kami ni Josawa. Alam nyo ba guys, chinek ng SUS yung record ko sa sa system nila. Yun nga, ni-register nga lang ako ng agency tapos wala silang bayad, wala silang contribution. Which is, kumbaga, active siya pero wala siyang hulog. Kumbaga, wala ka talagang marireceive na benepisyo from the government kapag ganun. Kasi nga, zero. Hindi ka naman nagbabayad. Ngayon, kinausap ni Josawa yung taga-SUS. Kasi, hirap din kasi sila talaga mag-English. Ang sabi nila kung ano the best way daw gawin. Ngayon, ang sabi ng taga-SUS, ipa-cancel nga daw yung yung registration ng agency. Ngayon, kausapin namin yung taga-agency na sila mismo yung magka-cancel nun. Ganun kasi dito daw. Yun ang sabi sa amin sa SUS. Sila mismo nagsabi sa amin na kailangan nila i-cancel yung registration para makapagpa-approve kami ng panibagong SUS. Yun ang sistema. Actually guys, may isa pa pala kaming SUS na napuntahan. Part din ng Lublin, pero iba yun. Ibang opisina yun. Ibang opisina yun. Which is, ang sinabi din sa amin same na ganun din. Ipa-cancel din. So, bali tatlong SUS yung napuntahan namin. Tapos, nung sinabi nga ipa-cancel, adi binigyan kami ng form, pinag-fill up, kinuha yung dokumento ko, which is, yung dokumento ko kasi, nung time na pumunta kami doon, naka-enroll na ako sa isang university sa Warsaw, through online. Kumuha kami ng 1-year course. So, ang binayaran ko doon para sa magtatanong, nasa 3,9 something, less than 4,000, 1-year contract. So, hiningi yon ng taga-SUS para, kasi nga, may insurance din kasi yun kapag nag-enroll kasi sa university. Yun yung kinuha niya na documents, which is, hindi pa yun approved. For evaluation pa yun. Depende pa rin sa pinaka-boss nila kung i-approve yun. So, ipinasa lang namin yun. Pero, ang sabi sa amin, pumunta kami nga dun sa opisina mismo ng agency at kausapin namin na i-cancel yung registration sa akin sa SUS para makapag-open ng panibago. Tapos, yun nga, nag-fill up na kami ng form, nagpasa kami ng requirements. Tapos, kinabukasan, pumunta ulit kami ng Warsaw. Hinanap namin yung address ng agency, which is nagtanong-tanong muna kami kung saan namin mahahanap yung agency na yon. Although nasa site naman siya. Yung nasa site, tapos yung mga binigay sa akin ng taga-agency na Pilipina, pinuntahan namin yung bali dalawang address yung pinuntahan namin. Tapos, yung dalawang address na pinuntahan namin na yon, vacant na siya, as in close na talaga siya. Ngayon, sinabi ni Josawa sa SUS na wala na nga yung agency doon, is talagang sarado na. Ngayon, ang sabi ng SUS, picturean daw yung mismong opisina, yung mga address na dalawang address na pinuntahan namin na talagang vacant na. Kasi nga, meron din namang address na nakapaskil doon. So, pinuturean namin yung para daw proof na talagang sarado na, para kumbaga bibigyan nila ng reconsideration, parang ganun. Ayun, sinend namin, kinuha na namin ng picture, tapos umuwi na kami. Tapos nung umuwi kami, kinabukasan bumalik na naman kami sa SUS. Nung bumalik kami sa SUS, yun, pinakita nga ni Josawa yung picture na talagang vacant na siya, na wala na yung agency doon, which is, ang sabi nga, nag-close na nga daw yung agency. Yun ang sabi, pero ang totoo, nag-ooperate pa rin. Tapos, ang sabi nga doon sa SUS, sa system nila, na yung agency daw na yun is bad record. Marami daw nga silang empleyado na nire-register lang na wala namang contribution. Kasi guys, actually guys, ganyan ang mga discarding ng mga agency. Kaya nga, ilang buwan sila bago magbigay ng usually yung ibang, sa experience ko
3 months pataas bago sila magbigay ng working permit. Ganyan sila kauutak. So, kaya kayo pag magtatrabaho kayo dito, wag rin masyadong tiwala sa mga taga-agency. Kasi, gaya niyan, ang daming nag-aalanganin ngayon sa TRC gawa ng mga pabayadi ng mga agency. Kumbaga ang nasa isip lang din nila yung pagkakakitaan din talaga ng yung mga tao. I-secure nyo rin yan. Tapos nung nakabalik nga kami sa SUS, ang sabi sa amin ng taga SUS, sige, hintayin na lang namin kung ma-approve daw yung yung SUS ko, which is unemployed na nga kasi ako. So, naghintay kami din yata ng 1 month bago nag-send ng letter sa amin yung SUS. Na approve na nga yun, yung SUS ko. Tsaka lang ako nagkaroon talaga ng SUS number at nagka-record ng time na yun. So, kayo, pag nagtrabaho kayo dito, kapag alam niyo sa sarili niyo na walang maibigay sa inyo na SUS, ang mga agency or much better, sabihin nyo, mag-private lawyer kayo ng TRC process at hiningan nyo sila ng SUS at hindi maibigay. Alam nyo na yan. Diskarte na ng mga agency yan. Ito guys, awareness lang ha.